Mga kabayan, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang kontrobersyal na missing sabongeros kung saan ay lumalabas na ang mastermind ay si business tycoon Charlie Atong-Ang at ang sikat na aktres na si Gretchen Barreto. Kahapon ay lumantad sa media at matapang ang naging pahayag ni Julie Patidungan alias Totoy matapos kasuhan ng negosyanteng si Atong-Ang ng 5 kaso kaugnay sa mga parata niyang ito ang mastermind sa kaso ng missing sabongeros. Buwelta niya ang mga ginamit na witness ni Ang ay mismo mga sospek sa pagkawala ng mga sabongero. Mr. Atong-Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling? Huwag ka magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong-Ang. Matapos ang pagbubunyag ni Julie Patidungan alias Totoy, ay agad naman na nagtungo sa NBI ang grupo ni Atong-Ang para humingi ng saklolo at sampahan ng kaso si Patidungan na naging kanang kamay niya o katiwala sa kanyang farm sa loob ng 15 taon. Dito, maring itinanggi ni Atong ang mga paratang sa kanya ni Julie Patidungan na siya ang nasa likod ng mga nawawalang sabongero. Doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga... huwag ka na magsinungaling. Tinuring kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka kasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Yun lang, ganun lang kasimple. Kailangan ko lang proteksyonan ng sarili ko na. Tsaka ang grupo namin, kawawa na kami masyado. Ayon pa kay Atong-Ang, lalabas at lalabas din ang katotohanan kung sino talaga ang nasa likod ng mga nawawalang sabongero. Ito ay sa darating pa mga araw sa pagpapatuloy ng isinasagawang investigasyon ng PNP, NBI at DOJ. Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbesti niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Pareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hilig lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan ng sarili namin yan talaga. Kaya wala na akong kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Sa panig naman ng DOJ, umamin si Boying Remulla na mahirap matukoy ang totoong suspect o mastermind dahil sa malalaking tao at maraming pera ang involved dito. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sinasabi ko nga, we are here holding the faith. Kasi ang tingin namin talaga rito, isa lang naman nakakampi namin dito, taong bayan. Gayunpaman, itinuturing ng suspek sina Atong-Ang at Gretchen Barreto kaugnay ng mga nawawalang sabongero ayon sa Department of Justice. Inihahanda na ng DOJ ang reklamo laban sa kanila. Mapapasama sila kasi nga pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. We have to do what we have to do. We will do what we have to do. And hindi pwedeng daanin sa publicity to. That's why I do not speak at every turn when it comes to this, is because we study more than we talk. And we're studying a lot of things right now. Samantala, tiniyak naman ng Malacanang na hindi magdadalawang isip si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na panagutin ang sinumang nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero, alang-alang sa hustisya para sa kanilang mga pamilya. Ayon kay Jose Castro, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon anuman ang antas sa buhay at kahit kilalang tao pa ang mga ito basta mapatunayang nasa likod ng mga aligasyon. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang pong maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sabongeros. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sino sa iyong palagay ang nagsasabi ng katotohanan at sino kaya ang totoong mastermind sa kontrobersyal na missing sabongero? Si Atong-Ang ba o ang kanyang dating katiwala at head security na si Dondon Patidungan alias Totoy?
Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinion. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Kinumpirma na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na kasama na sa kanilang investigasyon hingil sa mga nawawalang sabungero ang business tycoon na si Charlie Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto matapos nabanggit ang kanilang pangalan ng tumatayong testigo na si Julie Patidongan alias Totoy bilang umano'y alpha members na posibleng maging person of interest. Mapapasama sila. Kasi nga, pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. Hindi rin apektado ang DOJ sa panawagan ni Atong Ang na huwag pakinggan si Patidongan. Nininaw naman ni Remulla, hindi sila basta-basta sasampahan ng reklamo kahit pa lumutang na ang kanilang mga pangalan. I-evaluate yan ng fiscals, ang ating group of fiscals who will be assigned to evaluate all the evidence so that we will know what cases to file properly. Kasi syempre, may specific cases yan na kailangan magkaroon ng elements ng crime na pwede namin i-prove as prosecutors. Aminado si Remulla, hirap sila maghukay ng impormasyon hinggil sa kaso dahil malaking pera ang sangkot dito. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Sinasabi ko nga, we are here holding the faith. Kasi ang tingin namin talaga rito, isa lang naman nakakampi namin dito, taong bayan. Bukod kay Ang at Barreto, may iba pang alpha members na nasa 20 na sa likod ng kaso ng missing sabungeros ayon kay alias Totoy. Actually, there are 20 people in the alpha list. Ang tinatawag na alpha list, yun yung alpha group ng Isabong. The alpha group is the main group that run the show at Isabong. Samantala, nagsampa na ng kaso si Atong Ang sa tanggapan ng Mandaluyong City Prosecutor's Office kaninang umaga sa whistleblower sa kaso ng mga nawawalang sabungero na si Julie Patidongan alias Totoy o alias Dondon at Alan Bantiles alias Brown. Mayroon pa bang ibang personalidad? May iba pa bang kilalang tao na papangalanan o na involved dito? Politiko or iba pang personalidad? Cheryl, mamaya siguro pangalanan ko na yung mga pulis para marinig naman ni General Torre. Buhay ko na yung nakasalalay dito. Sa totoo lang, pinaliparan na ako ng drone. Alam ko kung sino ang... Maliban sa pulis, ay may iba pa bang personalidad? May involved din ba ditong mga politiko? Dahil may mga lumalabas na congressman daw or senador daw. Mayroon bang ganon? Cheryl, ang gusto lang ni Mr. Atong Ang, idawit yan para may kakampi siya sa kalukuhan niyang ginawa. Yan ang totoong istorya niyan. Pati yung apat na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang pamilya, inalagaan niya yan at binigyan niya ng pera para gamitin niya against sa akin. Halata. Sabi ko nga, Cheryl, kahit baliktarin nyo ang tanong nyo sa akin, kaya kong sagutin. Pero subukan mo tanungin yung apat na yon. Tingnan natin kung makasagot ng diretsa sa inyo yon. Sino ang mga pulis na involved po? Sa ngayon, itatanong ko muna sa abogado ko kasi sinabi ko na kanina na mamaya konti, kailangan ko na silang sabihin kasi kung hindi ko sabihin yan, paikot-ikot sila yan sa bahay ko. Sila mismo. Ano ang pinakamataas na posisyon ng pulis na ito? Ilan silang pulis? Colonel, Major, Kapitan. Yan. At may mga sibilyan. Maniing itinanggi ni Charlie Atong Ang ang mga akusasyon ni Julie Dondon Patidongan o alias Totoy kaugnay sa pagkawala ng mga sabungero. Giit ni Ang, wala siyang kinalaman sa kaso at siya ay biktima ng pangingikil na umabot sa mahalagang 300 million pesos. Nagsampa na
Si Ang nagreklamo laban kina Patidongan at alias Brown sa Mandaluyong Prosecutor's Office dahil sa tangkang pangingikil at pagbabanta laban sa kanya. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Lorna Kapunan, si Patidongan ang pangunahing akusado sa kaso kaya't hindi ito kwalipikado bilang state witness. Isa-isa tinatawagan nila, hiningan nila na pera. Sa akin, ang sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko, doon nagsimula. As early as February, bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga may telephone call kami dito. Actually, mapapatunayan ko sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Namura ko si Brown dahil hinihingan ako ng 300 million para ibigay daw. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga... huwag ka na magsinungaling. Tinuring kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan kakasama. Pati ako, papatayin mo pa, kikidnapin mo pa ako. Yun lang, ganun lang kasimple. Kailangan ko lang proteksyon ng sarili ko na. Tsaka ang grupo namin kawawa na kayo masyado. Kinumpirma ni Justice Secretary Crispin Remulla na kabilang sina Charlie Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto sa mga iimbestigahan kaugnay sa kaso ng nawawalang sabongero. Ayon kay Remulla, isinama ang dalawa sa case build-up matapos pangalanan ng whistleblower na si alias Totoy. Patuloy na pinag-aaralan ng DOJ ang mga ebidensya at inaasahang masisimulan ang pagsasampa ng kaso sa malapit na hinaharap. Dagdag pa ni Remulla, hindi dapat idaan sa publicity ang issue at tiniyak na gagawin ng ahensya ang nararapat para marisolba ang kaso. Mapapasama sila. Kasi nga, pinangalanan sila, then we will have to include them as suspects. We have to do what we have to do. We will do what we have to do. And hindi pwedeng daanin sa publicity to. That's why I do not speak at every turn when it comes to this, is because we study more than we talk. And we're studying a lot of things right now. Buwelta ni Ang, reklamong attempted robbery with violence and intimidation, grave threat, grave coercion, incriminating against innocent person at slander laban kay Julie Patidongan. Giit ni Ang, kabaliktaran ng pahayag ni alias Totoy, siya aniya ang kinikikilan at hindi siya nag-aalok ng 300 million pesos. Malalaman nyo rin na totoo. Siguro sa pag-iimbesti niya, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Pareho, uulitin ko, sinasabi ko, lahat ng grupo namin, mga disenteng tao yan. Ang hiling lang namin, sabong lang. Ngayon, kailangan lang namin proteksyonan ng sarili namin yan talaga. Kaya wala na akong kailangan ng ano eh. Ngayon, hindi ko na kailangan paliwanag. Hindi namin alam kung ano nangyari talaga dyan eh. Kaya lang, siyempre, masyado na kami bugbog. Kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Ang punot dulo talaga nito, pera. Lahat ng grupo namin tinatawagan nila eh. Kapareho kagabi na lang, kagabi lang to. Sabi sa akin, mga 11:10, tulog na ako, tinawagan ako. Yung isang partner namin. Sabi ganun, tulungan daw si Dondon kasi tatakas na. Bigyan na lang daw ng pera. So, yung 300 million talaga, binanggit niya sa akin. At in fact, tinanong niya ako kung kumusta daw yung boss. Sabi ko, wala namang nasasabi. Sabi niya sa akin na galit na galit daw sa kanya, pinagmumura siya. Talagang pinagmumura, galit na. Sabi ko, ano naman, bakit? Kasi na-mention nga daw niya yung 300, bayaran na lang daw si Dondon para makaalis na sa... Binigyan diin ng Malacanang na walang sisinuhin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para matiyak ang hustisya sa kaso ng nawawalang sabongero. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, kahit mga kilalang personalidad ay dapat imbestigahan kung may pananagutan sila sa pagkawala ng mga biktima. Tiniyak ng palasyo na determinado ang administrasyon na maibigay ang hustisya sa mga pamilya ng nawawalang sabongero. Sino man, anumang katayuan sa buhay, kung sila man ay personalidad na kinikilala, wala pong sisinuhin ang Pangulo at ang administrasyon. Kung may dapat na panugutan, dapat lamang pong maimbestigahan ng mabuti para mabigyan ng hustisya ang mga pamilya ng sinasabi nating missing sabongeros.
Mariin rin niyang itinatanggi ang anumang pagkakaugnay sa mga di umano'y iligal at karumal-dumal na gawain. Matagal na rin aniya siyang nakikipagtulungan sa mga otoridad mula nang magsimulang investigasyon patungkol sa mga missing sabungeros. Alaman namin rin sa aming investigation na meron siyang separate na business na hindi alam ni Sir Atong Ang. Sa separate na business na yan, doon siya gumagawa ng pera, illegal operations. Meron din siyang, siguro ang tawag ko doon, private army, napakadaming security guards, napakadaming firearms. Kaya natatakot. Yung mga alam ang ginagawa nitong Dondon na to ay natatakot mag-come forward because may sariling operations itong si Dondon na yan at takot na takot sila. Ngayon na sabi ni Secretary of Justice that he will help in bringing out the truth, gano'n lang mangyayari. No? We will fully cooperate with the Secretary of Justice, with the investigating officers, and with the Supreme Court. Handa si Charlie Atong An na makipagtulungan sa Department of Justice para mabunyag ang katotohanan sa likod ng nawawalang mga sabongero. Giit ni An, si Julie Dondon Patidongan o alias Totoy ang may control sa mga operasyon ng kanilang farm at nadiskubring may iligal na negosyo at kasong kriminal. Nanindigan si An na wala silang kinalaman sa kaso at nais din nilang mailabas ang buong katotohanan sa insidente. Samantala, sinabi ni PCO Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na bagaman trabaho na ng DOJ ang pag-iimbestiga sa kaso, nananatili ani ang tindig ng Pangulo kaugnay ng issue na dapat na masusi itong masiyasat at mapanagot kung sino man ang nasa likod nito, anuman ang kanilang estado sa buhay. Nasa kamay niya ng Justice Department kung gagawing state witness si Julie Patidongan. I-evaluate po ang testimony niya at kung sino pa yung ibang mga witnesses na pwedeng gawing state witness. Depende po yan sa kanilang katapangan, sa katotohanan na sasabihin nila at yung pagkakataon na mag-recant sila ng kanilang mga testimony. So dapat nandoon yung tapang. Alam nun, pati yung hepe, sabi nga nung hepe, kasi kaklase. Bakit ka pa magbo-blur-blur? Ikaw talaga. Don, hindi na Totoy. Bistado ka na. Alam nyo pala, ito sa ating pagsasaliksik. Ito palang si Don at identified din naman sa interview sa media na ito palang si Don ay tumakbong mayor. Ayan po. At siya pala ay Team Alyansa. Alam na this. Kaya naman pala, itong si Marcos Jr., parang nung panahon ni Bantag, ni Teves, ni Pastor Kibuloy, na prior to investigation, nagsasalita na. Kaya hindi talaga malayong mangyari na itong si Don, ayan, nakita natin ang kanyang Facebook. Bagong panganak pa man din ng kanyang asawa. Ano pala siya? Kaya naman pala small world kasi siya po ay Team Alyansa. Tumakbo siya under Team Alyansa nung katatapos na election at siya po ay natalo. Ayan ho. Oo. Ayan, titignan natin. Ayan po malitrato niya, nakasama sila Abalos. Ayan, tapos kasama niya hindi ba to familiar sa inyo? Ayan number 5. Di ba mga kwakkom ang mga to? Kaya naman pala, Johnny T. Pimentel. So ngayon, hindi na malayong isipin na ito po ay isang malinaw na demolition job. At patutunguhan nito ay Duterte na naman. Hindi lang si Atong ang nila dito. Ang mga Duterte. Sabi ko nga sa inyo, ICC ito. Papasok nila to. Double kill ang gagawin nila. Tatanggalin ang business ni Atong Ang. Pangalawa is ipapasok nila ito under doon sa mga killings ni PRRD para maipasok sa ICC.
Kaya hindi talaga malayong mangyari kasi even yung yung mga kasama niya na nahuli, yung 6 sila, ito sila mismo nagpapatunay. Di bulletproof, di bodyguard, 16 ang bodyguard niya. At kung ikaw ay tatakbong mayor, may pera ka. Hindi pwede wala kang pera. Ako, ang tingin ko talaga dito, although hindi talaga si Totoy o Dondon ang talagang pinaka nandito. Meron talaga nandito sa taas-taas. Makikita kung sa totoong investigation talaga to, case build-up talaga, meron talagang matutumbok dito at hindi lang si Dondon. At hindi ito si Atong Ang. Sa aking pagtingin, sa aking pagtingin, meron talaga at ito ay kalaban ni Bong Pineda. Ngayon, to correlate that with the Dutertes, ipapasok nila ito kasi alam nila na itong si Atong Ang is leaning towards the Dutertes. Ito namang si Totoy at Dondon na ito, leaning towards the Marcos. So, nakita ninyo kung paano magpa-interview, magpa-media itong si Boying Rimulya na ginawa nilang star witness itong taong ito. Despite the fact na hanggang ngayon, wala pang affidavit, walang sworn statement. So kung wala kang sworn statement, paano natin mapapatunayan or mapapaniwalaan ang kanyang sinasabi kung hanggang ngayon walang sworn statement? Walang sworn statement, take note tignan ninyo. Tignan ninyo yung pagka-unfair nila at pagka-bias nila. Etong si Dondon, walang sworn statement hanggang ngayon pero pinapaniwalaan na nila. Yung kay Risa Ontiveros, wala ding sworn statement itong si alias Rene. 'Di ba? Walang nag-video lang siya, nag-upload siya sa YouTube. Pero anong ginawa ni Risa Ontiveros? Kinasuhan niya si alias Rene.